Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, unti-unting nagdilim ang mukha ni Su Changyu, tila ba ang bawat hibla ng kanyang galit ay nagiging anino na bumabalot sa kanyang anyo. Matalim ang kanyang mga mata, nakapako sa ipinagmamalaking portrait ni Shu Luochen, isang obra na puno ng kayabangan at kumpiyansa. Biglang sumiklab ang tinig ni Shu Luochen, masigla at puno ng yabang. Ano sa tingin mo, senior brother? Kumikislap ang kanyang mga mata, parang bituin na nagliliwanag sa kasiyahan at hambog na pagmamataas, at sa pabulong na tila panunukso, muli niyang idiniin, bilisan mo na at purihin mo ako, bilisan mo na at purihin mo ako. Ngunit nanatiling tahimik si Su Changyu, walang salita, tanging titig na mabigat at lalong dumidilim. Ang kanyang mukha ay parang bundok na unti-unting nilalamon ng ulap ng bagyo. Samantala, bahagyang napangisi si Shu Luochen nang masilayan ang katahimikan ng kanyang senior brother. Sa kanyang isip, ang katahimikan ay tanda ng pagkabighani. Ha? Ganito kataas ang reaksyon mo? Posible bang mas higit pa ang ganda ng aking tula kaysa sa inaasahan ko? Dagdag pa niya, puno ng yabang, senior brother. Huwag kang magpigil, ilabas mo ang pinakamatindi mong paghuhusga sa obra ko. Huwag mo itong luwagan. Ngunit si Su Changyu ay nananatiling walang imik, nakapako ang kanyang tingin sa portrait, tila ba lumulubog siya sa kailaliman ng sariling kamalayan. Sa kanyang paningin, ang larawan ni Shu Luochen ay nakatagilid, at ang liwanag ng araw sa likod ay sumasayaw na parang apoy na nagbabadya ng kapahamakan. Sa loob ng kanyang isip, mariin niyang binigkas, ang portrait, ang nakaukit na tula, si Shu Luochen ba talaga ang sumulat niyon? At may mga beraang pagkokorekto pa. Habang papalapit sa rurok ang kanyang galit, patuloy ang bulong ni Su Changyu sa sarili, pati ang tula, isinulat pa sa mismong larawan, at nakatagilid pa talaga, Diyos ko, kahit ang pinakamasamang inaasahan, hindi ganito kasama ang kinalabasan. Samantala, palihim na tumatawa si Shu Luochen, nakikita ang walang imik na ekspresyon ng kanyang senior brother, sa kanyang mukha ay bakas ang labis na pagmamalabis, at pabulong niyang sinabi, hehe, senior brother, sobra ka namang magpuri, wag naman ganyan, wag naman ganyan. Pagkatapos, napailing siya, puno ng kumpiyansa, at nagwika, senior brother, bilisan mo at husgahan mo na, kung pangit, murahin mo, huwag kang mag-atubili, hindi ako nagyayabang, hindi pa nga nasa tugatog ang tula kong ito, dapat pa akong mas maging seryoso. Ngunit sa kanyang harapan, si Su Changyu ay tila naging isang demonyo na bumangon mula sa apoy ng galit, mariin niyang hinugot ang espada, kumikislap sa matinding puot, handang wakasan ang kayabangan ni Shu Luochen sa isang iglap. Sa walang pagdadalawang isip, buong lakas na iniunat ni Su Changyu ang kanyang espada paitaas, tila kidlat na handang bumagsak, upang maglunsad ng mabangis na pag-atake. Napalingon si Shu Luochen, na bigla, ang kanyang dibdib ay kumalabog sa takot. Sa isang iglap, pinakawalan ni Su Changyu ang bagsik ng kanyang galit, isang atake na naglalayong wakasan ang buhay ni Shu Luochen. Ngunit bago pa tumama, mabilis itong nakaiwas, dahilan upang ang espada ay bumaon sa lupa at magdulot ng malakas na pagsabog na yumanig sa paligid. Matalim ang titig ni Su Changyu, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy mula sa kailaliman ng impyerno, sa kanyang anyo ay bakas ang demonyong nagdadala ng kamatayan, dahilan upang manginig si Shu Luochen sa matinding takot. Agad na nagtanong si Shu Luochen, nanginginig ang tinig, Senador, senior brother, ano ang ginagawa mo? Malamig na tugon ni Su Changyu, puno ng apoy ang kanyang mga mata, ano ang ginagawa ko? Ako dapat ang nagtatanong niyan sayo, Shu Luochen. Itinuro ni Shu Luochen si Su Changyu, bakas ang inis at yabang sa kanyang mukha, gets ko na? Naiinggit ka lang kasi mas magaling ang talento ko sa pagsusulat kaysa sayo, kaya triggered ka. Lalo pang nag-alab ang galit ni Su Changyu, buong lakas niyang pinakawalan ng isang sipa sa mukha ni Shu Luochen, dahilan upang matilapon nito at mapahiyaw sa sakit, kasabay ng kanyang sigaw, anong triggered ka dyan, ikaw na gastador na bata ka. Matalim na sinipat ni Shu Luochen si Su Changyu, nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit, Su Changyu, seryoso ka ba o hindi? Dagdag pa niya, puno ng pagbabanta, sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Huwag mong isipin na dahil kalmado ako lagi ay. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, walang awang sumugod si Su Changyu, sa matinding galit, itinulak niya si Shu Luochen hanggang sa mapahiga ito sa lupa, nanginginig sa takot,
Humihiyaw si Shu Luochen, Ama, huwag, Ama Su Changyu, nagkamali ako, sapat na ba yun? Ngunit hindi siya pinakinggan, sa halip, ni-wrestling ni Su Changyu si Shu Luochen, ibinagsak ng malakas sa lupa, patiwarik, parang kidlat na bumagsak mula sa langit, mariing nagsumamo si Shu Luochen, talagang alam kong nagkamali ako, pakiusap, pakawalan mo na ako. Ngunit walang habas na pinagtatadyakan ni Su Changyu ang kanyang likod. Humiyaw si Shu Luochen sa sakit, nagmamakaawa, tama na ang pananakit, may mamamatay na nito, tulong, may tao ba riyan, tulong, mamamatay na ako, nababaliw na si Su Changyu. Sa puntong yun, nakawala si Shu Luochen mula sa mahigpit na hawak, agad siyang lumayo, humahanap ng distansya mula sa galit ni Su Changyu, ngunit kasabay nito, mariing nagwika si Su Changyu, puno ng puot, ikaw talagang walang modo ka, akala mo ba ayos lang ang gumawa ng portrait? Dagdag pa niya, habang galit na ikinuyom ang kanyang kamao, matiis ko pa sana na mag-ukit ka ng sarili mong tula. Pagkatapos, walang pag-aatubili, muling sumiklab ang galit ni Su Changyu, agad niyang hinabol si Shu Luochen, ang bawat hakbang ay parang dagandong ng kulog, upang muling bugbugin ang hambog na disipulo, sa kanyang isip, mariin niyang binigkas, matiis ko pa sana na burahin mo ang ilang parte. Habang mahigpit niyang sinasakal ang leeg nito mula sa likuran, halos pasiga ang kanyang tinig, pero ang pinakamatindi sa lahat, paano ka naglakas loob na lagyan ng pangalan mo at pirmahan pa ito, tuluyang sinira mo ang lahat. Dagdag pa niya, puno ng apoy ang bawat salita, sa tingin mo ba kung sino ka, isang banal sa pagpipinta o banal sa pagtula? Patuloy na nagngangalit si Su Changyu, parang mabangis na halimaw na pinakawalan mula sa kadiliman, tingnan mo naman ang asal mo, karapat-dapat ka bang mag-iwan ng pangalan mo roon, at sa kanyang isip, nagngangalit ang panibagong sigaw, sayang na sayang ang kayamanan, sinayang mo lang ang mga teknik ng mga disipulo sa ilang kalmo mo. Mabilis siyang tumakbo, parang kidlat na handang sumalpok, upang habulin at muling bugbugin si Shu Luochen. Mariin niyang sigaw, ngayon, papaluan talaga kita para sa kanila. Takot na takot si Shu Luochen, nanginginig ang tinig para sa kanila, para kanino, sira. Dagdag pa niya, habang umiilag sa mga sapak, suntok, at tadyak ni Su Changyu, baliw ka na ba, tulong? Makalipas ang ilang saglit, makikita ang mukha ni Shu Luochen, balot ng pasa at sugat, parang papel na nilamukos ng galit, umiiyak siya, nagmamakaawa, buwisit na Su Changyu, isang palo lang, tumalsik ako na parang isang buong saknong ang tinapon sa akin, at habang parang isang bata na umiiyak, muli niyang binigkas, puno ng panghihinanakit, maghintay ka lang, hindi pa tapos to, siguradong, hindi pa ito tapos. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng silid ng tirahan ni Su Changyu, bumungad ang isang tanawin ng matinding dalamhati, siya'y nakalugmok, umiiyak ng tila ba winasak ng isang mapait na pakikipaghiwalay, ang kanyang mga luha ay dumadaloy na parang ilog ng kalungkutan, at sa kanyang mukha ay bakas ang bigat ng damdaming halos hindi na niya kayang pasanin, sa pagitan ng hikbi, mariin niyang binigkas, sayang na sayang talaga, iniisip ko pa lang, nasasaktan na ang puso ko. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, kinuyam niya ang kamao na puno ng galit at puot, at sa tinig na naglalagablab ay sumigaw, gustong-gusto ko na namang bugbugin ang pesteng yon. Pagkaraan, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, tila ba sinusubukang pakalmayan ang nag-aalab na damdamin, ngunit sa kanyang sarili ay mariin niyang sinabi, hay naku, kalimutan na lang, dahil sa nangyari na, at naibuhos ko na ang galit ko kanina. Ngunit hindi pa rin siya lubos na payapa, sa kanyang tinig ay naroon ang pag-aalala, ang takot na bumabalot sa kanyang puso, sana lang, hindi ito dapat malaman ni Master. At kung hindi, dahil sa pagkahumaling ni Master sa pera, baka hindi na makakakita pa ng liwanag si Luochen, kung magtanong si Master, isusumpa ko na walang ibinigay sa akin si Junior Brother. Pangalawa ko pa rin siyang Junior Brother. Bigla na lamang siyang napatigil nang marinig ang tinig ni Lingro mula sa likod ng pintuan, mahinahong tumatawag, Senior Brother, napalingon si Changyu, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pag-aalinlangan kung bakit naroon si Lingro sa kanyang tahanan. Sa sandaling iyon, pumasok si Lingro sa silid, dala ang katahimikan ngunit puno ng katanungan, malumanay niyang sinabi, anong nangyari sa inyo ng second senior brother ko? At agad niyang idinugtong, nakita ko siyang umiiyak at tumatakbo papunta kay Master, paulit-ulit niyang sinisigaw na irereklamo kanya.
Parang nakakita ng multo si Su Changyu sa narinig, ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ano? Pumunta kay Master. Napakunot ang noo ni Lingro, hindi maitago ang pag-aalala sa nakikita niyang ekspresyon ni Su Changyu. Mariin niyang tinanong, oo, bakit, ano ang problema? Wala nang nagawa si Su Changyu kundi yumuko, tila ba pinapasan ng bigat ng kapalaran, napahawak siya sa kanyang noo, at sa tinig na puno ng panghihinayang ay sinabi, hay nako, bahala na, siya naman ang nagdala sa sarili niya sa kapahamakan, at idinugtong pa niya, Luo Chen, hindi mo ako masisisi ngayon. Lumipat ang eksena sa tirahan ni Sect Master Tai Hua, kung saan ang mga ulap ay sumasabay sa daloy ng hangin, tila ba nagbabadya ng unos, mula sa labas ng bakuran, narinig ang tinig ni Shu Luo Chen, galit na galit at puno ng hinagpis, Master, lumabas ka po, muntik nang mapatay ang iyong estudyante. Agad namang lumabas si Sect Master Tai Hua, matikas at taas noo, upang tugunin ang sigaw ng kanyang disipulo. Mariin niyang tinanong, Luo Chen, anong nangyari sa iyo? Sinong bumugbog sa iyo ng ganyan? Ngunit bago pa man matapos ang kanyang tanong, sumugod si Luo Chen, mahigpit na yamakap sa kanya. Dahilan upang mapelang si Sect Master Tai Hua sa gulat at inis, umiiyak si Luo Chen, nagmamakaawa, Master, kailangan po ninyo akong ipagtanggol. Sa harap ng luha at pagmamakaawa ng kanyang disipulo, bahagyang pinakalma ni Sect Master Tai Hua si Shu Luo Chen. Sige, pasok ka at magkwento ka ng dahan-dahan, ano ba talaga ang nangyari? Makaraan ng ilang sandali, makikita sina Shu Luo Chen at Sect Master Tai Hua sa loob ng silid na tila ba nababalot ng bigat ng hangin, patuloy pa rin ang pag-iyak ni Shu Luo Chen, parang isang batang pinagkaaitan ng kalayaan na maglaro sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga hikbi ay nagiging alon ng dalamhati, at mariin niyang inilahad ang bigat ng damdamin, si senior brother po, nagseselos po siya sa talino ko sa tula, at hinampes ako hanggang umanga ang bibig ko. Si Changyu, pagtatakang tanong ni Sect Master Tai Hua, bakas sa kanyang tinig ang pag-aalinlangan. Mahinhin ngunit mariin ang sagot ni Sect Master Tai Hua, hindi yan pwede, kahit paminsan-minsan ay nagkukunwari si Changyu, hindi niya aapihin ang nakababata, at idinugtong pa niya, tsaka, hindi ko naman narinig na may talino ka sa pagsusulat ng tula. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Shu Luo Chen sa galit, parang naglalagablab na apoy, mariin niyang sinabi, Master, nabugbog na po ako, at ipinagtatanggol mo pa siya, sabay hawak sa kanyang dibdib, puno ng hinanakit, Master, hindi po ako nanggugulo, pero kung wala lang dahilan ay mang-aapi siya ngayon, baka bukas ay bugbugin na niya kayo. Bahagyang nilapitan ni Sect Master Tai Hua si Shu Luo Chen, at mariing sinabi, huminahon ka muna, Luo Chen, isalaysay mo ng maayos. Ngunit hindi huminahon si Shu Luo Chen, bagkus lalo pang nag-alab ang kanyang galit, walang nangyari, sira lang po ang ulo niya, gumuhit ng larawan ang bunso ko. Tiningnan niya yon, at sa kanya ako binugbog ng halos mamatay, sabihin mo sa akin kung hindi parang naghahanap siya ng away. Isang larawan, pagtatakang tanong ni Sect Master Tai Hua, at sa kanyang tinig ay may halong masamang kutob, bakit may masamang kutob ako dito? Agad niyang tinanong si Shu Luo Chen kung nadala ba niya ang painting na tinutukoy, walang pag-aalangan, kinuha ni Shu Luo Chen ang obra at ipinakita, sabay sabing, narito po, kinuha ko pa ito kay Su Changyu bilang ebidensya. Sa sandaling yun, mariing tinitigan ni Sect Master Tai Hua ang painting, lumipas ang ilang segundo, at unti-unting nagdilim ang kanyang ekspresyon, parang ulap na nagbabadya ng unos, di nagtagal, napailing siya matapos suriin ang nilalaman, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat habang nakapako ang tingin sa harap. Malamig niyang tinanong si Shu Luo Chen, ikaw ba ang sumulat ng tula? Oo, sagot ni Shu Luo Chen, halong pag-aalangan at pagtatakip, sabay kamot ng pisngi. Dagdag na tanong ni Sect Master Tai Hua, habang unti-unting namuo ang mga ugat sa kanyang mukha dahil sa inis, ang mga galos na ito rin ba? Ikaw rin ang gumawa, at tsaka, heto, nilagyan mo pa ng pangalan. Samantala, bahagyang natigilan si Shu Luo Chen nang makita ang matalim at malamig na ekspresyon ni Sect Master Tai Hua, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan, at sa kanyang dibdib ay kumakabog ang kaba, pabulong niyang sinabi sa kanyang isip, may kakaiba sa reaksyon ni Master, at idinugtong pa niya, bakit kamukha ng kay senior brother?